Kalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Webes na tayo ngayon, ika-18 ng Hulyo 2024. Sa ulo natin mga balita, LPA, habagat, patuloy na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Ulan na dala ng habagat, nakaapekto sa halos 100,000 pamilya sa bansa. Maguindanao del Sur, isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Kamara, sinimula na ang investigasyon sa mga krimen na iniuugnay sa Pogo. Higit 4 na ang illegal Pogo naman nag-ooperate pa rin sa bansa. Crackdown, panawagan ng Kongreso. Incoming Education Secretary Sani Angara, iginagalang ang pagbibitiw ng 5 opisyal ng DepEd. DA inalis na ang import ban ng poultry products mula sa Czech Republic. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Detalye ng ating mga balita. 2 weather systems ang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw ayon sa Pag-asa. Ito ay ang low pressure area na nasa baybaying dagat ng Giwan, Eastern Samar. Magdadala ito ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Visayas, Caraga, Marinduque, gayon din sa Romblon. Ayon sa Pag-asa, may tsansa na maging bagyo ang LPA, tatawagin ito sa pangalang Butchoy. At tatahak ito ng northwestward direction patungo ng eastern side ng southern Luzon. Ang trough ng LPA at habagat ang siyang magpapaulan sa western section ng southern Luzon, Visayas at Mindanao, gayon din sa Metro Manila, Bataan, Cavite, Batangas, ilang bahagi ng Mimaropa at ilang bahagi ng Mindanao. Ang localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa ilang bahagi ng Luzon. Gamitin po ninyo yung Hazard Hunter app ng PBox para malaman natin yung mga lugar na may potensyal sa pagkakaroon po ng malawakang landslides, dala po ng paglambot ng lupa, kasunod nga ng ilang araw na nating mga nararanasang pag-ulan. Hazard Hunter app pa. Huwag ho tayong umasa na lamang ho sa pamahalaan para ho sa pagbibigay ng kaalaman. Kinakailangan tayo ho na nasa mga vulnerable area ay kinakailangan ding gumawa ng pagkilos. Isinailalim na sa state of calamity ang Maguindanao del Sur dahil naman sa malawakang mga pagbaha, umabot na sa 70% ng lalawigan ang nakalubog sa tubig. Ayon kay Maguindanao del Sur Governor Miriam Magudadato, higit sa 70,000 pamilya ang apektado ng mga pagbaha sa kabuuan ng 17 bayan. Nakapagtalaan niya sa sitwasyon ang lokasyon nakapagpalalaan niya sa sitwasyon ang lokasyon ng mga bayan na malapit sa 200,000 hektaryang Ligwasan Mars na madalas na umapaw ang tubig kapag panahon ng tagulan. Sa ngayon, 161 barangay, 161 ang barangay na ang lubog sa tubig baha. At nasira din ang mga taniman, livestock at ang mga kabahayan. Kaya para ho doon sa ating mga kababayan dyan sa area na yan, siguro ho preemptive evacuation talagang kinakailangan gawin doon sa mga hindi pa nagsisilikas. Pumalo na ng halos 100,000 pamilya ang naapektuhan ng malawakang pagbaha sa buong bansa dahil sa umiiral na habagat. Iniulat ng Office of Civil Defense spokesperson si Director Edgar Posadas. Wala pa lamang ito sa 375 na mga barangays ng Region 9, 10, 11, 12 at BARM. Sa huling datos ng OCD, umaabot na sa 5 ang napapaulat na namamatay dahil sa mga pagulan, dala pa rin ng habagat. Pero paglilinaw ng OCD, isa pa lamang dito ang kumpirmado mula sa Region 10. Habang bineperipika pa rin ang dahilan ng pagkamatay ng 4. Out of this 5,
meron po tayong isa na na validated na, yun po yung sa Region 10. Opo. Meron po tayong binavalidate na isa sa Region 11, dalawa po sa Zamboanga, at isa po yung pinakabago po sa farm. Samantala, sinabi rin ni Posadas na nananatili ngayon ang red alert status ng BARM dahil pa rin sa sama ng panahon. Sa kabuuan, 8 nang napapaulat na nasasawi mula sa rehiyon ng BARM mula noong Hunyo, pero 5 lamang dito ang kumpirmado. Previously po, doon po sa dinabanggit ko kanina na mga dati na po, no, yung mga sa BARM na mga weather conditions, meron na pong total of 8 po, no? Meron pong 5 na validated na, 3 po yung dinavalidate. Minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Lumulong na ang komprehensibong investigasyon ng Kamara de Representantes sa pagdami ng mga krimen kaugnay ng iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO hubs. Magkatuwang ang Committee on Public Order and Safety Committee on Games and Amusement. Yan din ang sa pagsisimula ng motopropyo inquiry para makagawa ng panukalang batas kasunod nga ng atas ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ipinatawag ng House Speaker ang pagsasiyasat bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na masawata ang mga ilegal na gawain at tiyakin na maipatutupad ng tama ang mga regulasyon sa operation po ng POGO. Ayon kay Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, ang chair ng Committee on Public Order and Safety, ang investigasyon ay upang matukoy at tugunan ang evils of POGO. Inisa-isa ni Fernandez ang karumaldumal na krimeng kinasasangkutan ng mga POGO hub gaya ng homicide, human trafficking, torture, prostitution, forcible abduction, kidnapping, meron pang serious illegal detention, robbery, extortion at drug trafficking. Alinsunod sa nais ni Speaker Romualdez, layo ng pagdinig na papanagutin at maparusahan ang mga operator ng mga iligal na POGO. Sinuguntahan ni Cavite 6th District Representative Antonio Ferrer, ang chair naman ng House Committee on Games and Amusement, ang panawagan ni Fernandez at iginiit ang kahalagahan ng pagtutulungan upang matugunan ang issue. Ilan sa mga empleyado na kinabibilangan ng mga Pilipino, Vietnamese at Malaysian at iba pang nanggagaling sa mga karatig bansa ang sapilitang pinagtatrabaho. Yung iba naman, missing in action na. Nananawagan ang Joint Committee ng Kamara de Representantes na magsagawa ng mabilisang crackdown sa 402 iligal na POGO operators upang matigil na ang mga kriminalidad na nakalupulab dito. Ang panawagan ay ginawa sa pagdinig ng Committee on Public Order and Safety at ang Committee on Games and Amusement sa unang araw ng motopropyo inquiry para sa pagtukoy kung sino may mga pananagutan sa krimen na may kaugnayan sa operasyon ng mga POGO alinsunod sa direktiba ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Binigyan din ni Santa Rosa City Lone District Representative Dan Fernandez, ang chair ng Public Order and Safety. Kailangan talagang magtulungan ang mga ahensya upang matugunan ang lumalaking problema kaugnay ng illegal POGOs, ganyan din ang papel ng mga local government units. Sinabi na Fernandez na ang mga mayor at mga pinuno ng Business Permit and Licensing Office o BPLO sa mga lungsod at munisipalidad na nag-host ng POGO hubs ay dapat na managot sa kabiguan na magawa ang kanilang obligasyong mag-verify ng tama at pagpapasara din sa mga illegal na POGO operation. Binigyan din naman ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ang responsibilidad ng lokal na pamahalaan na labanan ang mga illegal na aktibidad ng POGO. Napag-alaman na bagamat may 78 illegal na POGO operators na nasa ilalim ng pangangasiwa at pagbabantay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, mas marami pa rin ang patuloy na nag-o-operate. 12 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga, suportado ng Business Group ang rekomendasyon ng Department of Finance kay Pangulong Bongbong Marcos na tuluyan ng ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators. Pinangunahan ng Makati Business Club ang panawagan at iginiit na hindi kawalan ng POGO pagdating sa kita o mga investment sa Pilipinas. Panawanag ng grupo, katumbas lamang ng 0.2% ng gross domestic product ang kontribusyon ng POGO investments. Baliwalaan nila ito dahil sa laki ng nawawala sa bansa, bunga naman ng mga krimen na kinasasangkutan ng illegal POGO.
habang nakakaapekto rin ang iligal na aktibidad na sangkot sa mga pogo pagdating sa bilateral at multilateral relations. Una nang inuulat ng Philippine National Police na 55% mula sa 31 kaso ng kidnapping ang naitala mula 2022 dahil sa napawang pogo related. Inimok naman muli ni Senator Sherwin Gatchalian si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na voluntaryong sumuko na sa Senado. Ayon kay Gatchalian, hindi magiging normal ang takbo ng buhay ng alkalde kung patuloy itong magtatago. Nananatili ang tiwala naman ng senador na nasa Pilipinas pa rin si Goo at kailangan munang maghintay sa ngayon. Nirerespeto ni incoming Education Secretary Sani Angara ang ginawang pagbibitiw ng ilang opisyal ng Department of Education. Ayon kay Angara, normal lamang ang naturang hakbang lalot na sa isang tanggapan na nagpapalit ng liderato. Una nang sinabi ni outgoing Education spokesperson at Undersecretary Michael Poa, ang kanilang pagbibitiw ay para bigyan daan ang bagong liderato ng kagawaran na makapili naman ng mga itatalagang mga bagong opisyal. Labinapat na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Si Willie Revillame po ay nag-react sa rating ng kanyang show. Ito talaga si Morley. Detalye ng balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Walang nagawang tulong ang aksidenteng pagkakabanggit ni Willie Revillame, kina Coco Martin at Julia Montes at sa mga anak nito upang higit na makakuha ng mas mataas na rating ang bago niyang programa sa TV5 na Will to Win. Inakala ng marami na sinadya iyon ni Willie para pag-usapan ang bagong show. Laglag sa unang salpukan pa lang ang Will to Win over Family Feud ni Dingdong Dantes. At dahil dito, nag-react si Willie at sinabi niyang para sa kanya ay hindi mahalaga ang ratings dahil ang totoong rating ay yung mga taong nagmamahal, nanunood at sumusuporta sa kanya. Hindi man tuwiran, pero nagtaasan ang kilay ng maraming netizens nang diretsang sabihin ni Willie na ang Will to Win ay original na programa para sa Pilipino, na hindi tulad sa ibang show na hango at binili lang sa ibang bansa na ang tinutukoy ay ang Family Feud. Tanong, insecure nga ba talaga si Willie sa Family Feud ni Dingdong Dantes? Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. 4:15. O, napag-uusapan ho rating. Bumaba ang approval na trust ratings ng Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling ulat ng ulat sa bayan ng Pulse Asia. Batay sa resulta ng ulat sa bayan survey, 2 puntos ang nabawa sa approval rating ng Pangulong BBM ngayong Hunyo matapos makakuha ng 53% mula sa dating 55% noong Marso. 5 puntos din ang nawala sa kanyang trust rating na mula sa dating 57% ay naging 52%. Pinakamalaking nabawa sa Pangulong BBM sa Luzon ay 9 puntos na ibinaba. Nakakuha ito ng 57% approval rating mula sa dating 66%. Samantala, kapansin-pansin, naugusan naman si Pangulong BBM ni Vice President Sara Duterte matapos itong umakyat ng 2 puntos na approval ratings at makakuha ng 69% noong Hunyo kumpara sa dating 62% lamang noong Marso. Nagpasalamat naman si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga Pilipino sa pagtaas ng kanyang approval at trust rating sa survey ng Pulse Asia na ginawa noong Hunyo. Ayon kay Romualdez, nagagalak siyang malaman na patuloy ang pagtaas ng tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa kakayahan bilang pinuno ng Kongreso ni Speaker Romualdez. Sabi niya, ito daw po affirmation sa kanyang diligent work at dedication na ipinakita din ng kanyang mga kasamahan sa House of Representatives. Batay sa resulta ng survey, nakapagtala si Speaker Romualdez ng approval rating na 35%
mula 31% survey noong Marso. Si Speaker Romualdez ay nakapagtala naman ng 35% trust rating mula sa dating 31%. Si Speaker Romualdez ang nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas ng approval at trust rating sa survey na naitala sa pinakamatataas na opisyal ng bansa. Sinabi ni Speaker Romualdez na patuloy nitong isusulong ang mga polisiya at mga programa at mga proyektong mayroong positibong epekto sa mga Pilipino kasama ang pagpapababa ng presyo ng bigas at pagtiyak na mayroong sapat na supply nito. Ipinagbigay alam naman ng Globe Telecom sa pinagmumula ng naglilipa na ngayong mga scam at spam messages. Tawag na ito ng mga pagtatangka ng ilang user o pagtataka ng ilang mga users sa mga natatanggap pa ring mga scam messages sa kabila ng ipinatupad na pagpapaigting sa seguridad ng kanilang cellular networks. Ayon sa Globe, nakalulusot ang mga scammer dahil sa internet-based messaging platforms na ginagamit nila. Hindi rin naman daw kasi sila makakagawa ng traditional SMS scam na na-block na ang person-to-person SMS na may nakakabit na link. Base sa investigasyon ng Globe, ilan sa mga ginagamit ngayon ng mga scammer ay mga over-the-top o OTT media services o chat apps, Rich Communication Services o RCS chats para sa mga Android at iMessage naman para sa mga Apple users. Maliban pa rito, gumagamit pa rin daw ang mga scammer ng fake cell towers na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na magpanggap bilang lehitimong source o network gaya ng Globe at aakiting kang pumasok sa isang link para dalhin naman sa isang delikadong website. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ng Globe ang publiko na ugaling iwasan ang pag-click sa anumang kahina-hinalang link sa text man o chat. Isnabin din ang mga phone calls mula sa mga hindi kilalang numero. Kaya kung kayo ho ay makatatanggap ng mga message na nagsasabing kayo po tumama ng ganito, tumama ng ganon, baka kayo tamaan. Huwag nyo nang patulan. Ano ha? Paano naman kasi minsan, magtataka ka, nanalo ka ng milyones, hindi ka naman sumasali sa isang promo. Ano ba? Hindi ka naman tumataya sa loto. Dahil alam mo kaduda-duda yung resulta. Pagkatapos bigla ka na lamang mananalo. Ay magduda na ho kayo, huwag ka ganon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, sigurado to, wala tayong scam dito. Ano ha? 2 linggo na lamang po natitira bagal sa deadline ng PAGCOR Photo Contest 2024. July 31 po ang deadline. Kaya pinapakiusap po natin, ipadala na ninyo na maaga yan. At nananawagan po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa mga photography enthusiasts, sa mga mahihilig mag-shoot ha? Gamit ang inyong mga camera, inyong mga cellphone, inyong mga drone camera. Ipadala na ang inyong mga final entries para sa 2024 PAGCOR Photo Contest. Ang tema ay Harvest Time. Ito po ay naglalayong ipakita, parangalan at saluduhan ang ating pong mga magsasaka, ang mga nasa sektor ng pagkain, pati na yung nasa livestock, nasa horticulture industry, ano ha? Ipakita ho natin yung kanilang mga pagsisikap, yung kanilang pagpapasigla sa sektor ng ating agrikultura. Ang deadline hanggang alas 10 na lamang po ng gabi ng July 31 para po maipadala inyong mga entries, Bukod ho sa food production, pwede ho siguro daw ho yung processing. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, iniimbitahan ang lahat na magsumite ng mga entries. Basta't i-upload lamang ho ninyo ang PAGCOR website at bago pa man dumating ho ang deadline. 2 weeks na lang ha? Oo, ilan ba? Deadline 31, anong yung Thursday? 18. 2 linggo na lang talaga, ha? Naglaan po ang PAGCOR ng kabuuang 2.23 million pesos para po sa cash prizes sa mga natatanging Pinoy photographer na nagtataguyod na mayamang tradisyon ng bansa sa sektor ng agrikultura. Ipadala na ninyo yan sa lalong madaling panahon para kayo po manalo. 100,000 pesos po ang mapapanalunan ng 8 top winners o grand prize winner para po sa conventional category, sa drone at saka sa mobile category naman, tig-8 din ho mananalo ng tig 50,000
1,000 pesos. Siyempre, meron pang consolation prizes. Magandang umaga, Pilipinas! PNP Bicol handa na sa pagtulong sa Brigada Eskwela at pagbabalik pasukan. Nasa 12,000 na mga pulis i-deploy sa mga paaralan. Detalye na balita mula kay RH18, Roel Saldico. Diyos maraming aga, Roel. Buong puwersa ang PNP Bicol sa pamumuno ni Police Brigadier General Andy Perez Dizon para sa pagkasagawa ng Brigada Eskwela at pagbalik naman ng pasukan sa Hulyo 29. Ayon kay Dizon, naghanda na ang iba-ibang municipal police station sa buong rehiyon ng Bicol para magbigay ng kaayusan at seguridad sa pagbalik ng pasukan. Mag-deploy ang PNP Bicol ng 12,000 na mga kapulisan sa mga paaralan sa buong rehiyon upang masiguro naman ang kaligtasan ng mga mag-aaral na kung saan ito ay sa unang araw ng pasukan. At inanayahan Dizon na makilahok ang mga pulis sa pagsagawa ng Brigada Eskwela para makatulong rin sa mga ito sa pagpaganda ng mga paaralan. Hangad naman ng direktor na maging maayos at mapayapa ang pagbalik naman ng pasukan ng mga estudyante. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Roel Mabalos. Magandang umaga, Pilipinas! Happy birthday muna kay Boss Eric Balcos ng PAGCOR, Assistant Vice President for Community Relations and Services. Ayon po kay Aya Yupanco at sa lahat po ng DCRH family. Salamat po sa mga tulong, Boss Eric. Magandang umaga, Pilipinas! 12 feet naman sa karagatang sakop ng Bataan, positibo sa red tide. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Batay sa laboratory examination at sinigwa kahapon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BPAR-3 Regional Fisheries Laboratory, ang mga seawater sample na nakokolekta mula sa coastal water ng Bataan. Ito ay sa Orani, Hermosa, Maribeles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Samal at Abukay ay positibo sa Gymnodidium Catinetum, isang nakakalaso na microorganismo na nagdudulot ito ng paralytic shellfish poison. Bilang babala, payo sa publiko na iwasan muna ang pangangalap, pagbebenta at pagkain ng lahat ng uri ng shellfish, kabilang ang alamang na mula sa mga bayan ng Orani, Hermosa, Maribeles, Limay, Orion, Pilar, Balanga, Samal at Abukay upang maiwasan ang positibong pagkain. Ang mga isda, pusit, alimango at hipon ay ligtas na kainin basta sariwa ang mga ito. Ang lahat ng laman loob ay aalisin at hugasan ng maigi gamit ang umaagos na tubig bago lutuin. Maigpit na binabantayan ng BPAR at LGU ang nabanggit na lugar para pangalagaan ang kalusugan ng publiko at protektahan ang industriya ng shellfish. Ito si RH37, Danny Kumilang para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. Maya pa ba kakayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga? Hoy mga mamis, pwede ho tayong mag-laundry day today ha? Kunot do ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang bansya? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bansya based on test at chocolate. Modern 7 on cotton, gawa po ito ng ACS. 30 anyos sa motorcycle rider, patay matapos ma-hit and run sa Pangasinan. Masantos siya kabasanid si Kay Amin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay RH38, Freddy Pajardo. Freddy. Duguan at nakahamdusin na sa kalsada ang biktimang 30 anyos na kinilalang si Jesus Kamurungan, residente ng Barangay Santa Maria, Umingan, nang ito'y madat nga ng mga autoridad sa gilid ng National Highway sa kanilang lugar. Batay sa ulat ni Umingan Chief of Police Major Arnold Soriano, nagtamo ng malubang sugat sa ulo at katawan ng biktima na agad ay nadala sa community hospital. Subalit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sa investigasyon habang minamaniho ng biktima ang kanyang motorsiklo sa highway, nabangga ito umano ng bus na hindi man lang huminto. Nangangalap pa ng CCTV sa lugar ang mga investigador sa pagbabaka sakaling matukoy ang pangalan ng bus at mapapanagot ang driver nito. Labis nga ng hinagpis ng pamilya ng biktima, lalo't 5 buwang buntis pa naman ang live-in partner nito sa una nilang anak. Ito si Freddy Pajardo para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas!
Patuloy tayo sa mga balita. Dinipensahan ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel ang implementasyon ng 29 pesos per kilo na bigas na ibinibenta sa mga kadiwa center. Kasunod dito na naging pahayag ni Danilo Fausto, ang Pangulo naman ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, na pinaaasa lamang ng 29 pesos per kilo na bigas ang mga mahihirap na mga Pilipino. Sinabi ni Secretary Chu, mainam na meron pong 29 pesos sa rice program kaysa naman sa walang ginagawa ang DA para pababain ang halaga ng bigas. Una na rin nilinaw ng DA na hindi political move ang programa sa harap ng nakatakdang SONA ng Pangulong BBM. Pinondohan naman ng Department of Science and Technology o DOST ang isang pag-aaral sa fish oral vaccine upang matulungan ang mga lokal na industriya ng tilapia na malabanan ng bacterial infection. Sa ilalim ng DOST Collaborative Research and Development to Leverage Philippine Economy o DOST Cradle, ito po isang programa na naglalayong mapatatag ang iba't ibang sektor ng agrikultura. Ang proyekto na tinatawag na use of fish oral vaccine in tilapia aquaculture system ng Trinity University of Asia. Napakikipagtulungan ng Santipedes Corporation ay nakagawa ng oral vaccine para labanan ang problema sa bacterial infection na sanhi ng Mutil Aeronoma monad septicemia o masa sa mga tilapia. Ang nasabing proyekto ay naging kapansin-pansin dahil sa Taal Lake pa lamang halos 50% na o katumbas ito ng 600 milyong fingerlings ang namamatay dahil po sa impeksyon at iba pang kadahilanan. Ang fish mortalities o pagkamatay ng mga isda sa iba't ibang kadahilanan, kabilang ng bacterial infection tulad ng fetal hemorrhagic septicemia o masa, ay nagresulta naman ng annual loss sa taunang pagkawala ng halos 150 million na nakita. 150 million pesos nakita ng fish industry. Hindi tulad ng karaniwang bakuna na nakukuha lamang sa pamamagitan ng injection, ang DOST Cradle Project ng Trinity University of Asia ay nagbibigay sa fish industry ng isang revolusyonaryong mga hakbang sa pamamagitan ng pagbuo ng isang oral vaccine o bakuna sa bibig na isinasama sa pagkain ng isda. O kasi mahirap naman yun. Huhulihin mong isa-isa yung mga fingerling. Pagkatapos ituturukan mo. Naku! O kaya dapat talaga oral vaccine, ano ha? Buti pang isda, ano ha? May bakuna na. Ang baboy, ala pa. Para po laban ho sa ASF, ha? Bukas na muli ang bansa sa pag-aangkat ng poultry products mula sa Czech Republic. Kasunod ito ng pag-aalis naman ng Department of Agriculture sa import ban sa mga wild at domestic birds mula sa naturang bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., kasunod ito ng deklarasyon na naresolba na ng mga bansa sa Europa ang avian influenza outbreak. Matatandaan na noong Marso ay pinatupad ng ahensya ang temporary ban sa pag-aangkat ng wild at domestic birds mula sa Czech Republic. Kabilang sa mga ito ang karne ng manok, itlog at mga sisiw, gayon din ang similya dahil sa outbreak ng highly pathogenic avian influenza. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga, hanap buhay muna tayo. Ni Nanay, 2 pampaserong basta man nagsalpukan, mga driver kritikal sa bayan ng Silago, Southern Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Driver ng dalawang bus critical matapos magsalpukan sa bayan ng Silago, Southern Leyte. Kinilala ng Silago, Southern Leyte PNP ang mabiktima sina alias Ram, 46 anyos, may asawa, residente Barangay Santa Cruz 1, area Das Marinas, Cavite, driver ng Feltranco bus na may 3 pasahero, alias Ed, 44 anyos, may asawa, residente ng Ginaubatan, Albay, may 11 pasahero. Nangyari sa rin alas 8:20 ng gabi sa National Highway, Barangay Itsong, Katipunan, Silago. Sa investigasyon ng PNP, ang dalawang bus ay magkasalubong. Ang isa ay papuntang bayan ng Abuyog, Leyte. Pagdating sa Barangay Itsong, nag-overtake ang isang bus sa Kia Bongo na minamaniho ni Ving, 23 anyos, ng St. Bernard, Southern Leyte na may 5 pasero. Sa pag-overtake ng bus ay na-sideswipe ang SUV, kaya ang naturang bus ay tumilapon sa kabilang daan. Kailan ang bangga ng dalawang malalaking bus. Ang dalawang driver nito ay tinagbo sa Divine Word Hospital, Tacloban para malapatan ng kakulangang lunas at ang mga pasahero naman ay nagtamo din ng sugat sa katawan.
Nagtamo rin ng sugat sa katawan ang driver ng SUV. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy. Dagang salamat. Kaya sa lahat ng mga may mga sasakyan, preventive check-up lagi. Lalong-lalo na ngayon madulaso ang mga lansangan. Nasa 500 benepisyaryo naman ang nakinabang sa ayuda mula sa Department of Social Welfare sa Pogo, La Union. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senator Lito Lapid, nakatanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 2,000 piso. Katambos ito ng 1 milyong pisong kabuang ayuda na ipinagkaloob sa 500 benepisyaryo. Sa pangunguna ni Pogo Mayor Kurt Walter Martin at former General Eugene Martin, nagpasalamat ang mga benepisyaryo sa ipinagkaloob na ayuda sa kanila. Nasa mahigit 300 o 3,000 residente naman ay ikalimang distrito ng Leyte nakatanggap din ng tig 3,000 pisong ayuda sa ilalim naman ng ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKA program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawa ang payout sa gymnasium ng Baybay City, Leyte nitong Miyerkules. Ang AKAP ay isang programang sinusulong ng Kamara de Representantes sa pangunguna ng Speaker Martin Romualdez kung saan ang mga mahihirap at saka yung mga near poor o kumikita ng minimum wage o low income earners sa informal sector ay binibigyan ng tulong pinansyal. Pinangunahan ni House Deputy Secretary General Ponyong Gabunada, kumatawan ito kay Speaker Romualdez at Leyte 5th District Representative Carl Cari ang payout activity. Nakasama din po ang ilang mga mayor. At sa kanyang mensahe, giniit ni Gabunada ang pagnanais ng speaker na may pagpatuloy ang paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong BBM. Nakatanggap naman ang mahalagang suporta ang Bureau of Customs mula sa Philippine Trade Training Center o PTTC at EU-funded Arise Plus Philippine Project upang mapaganda ang trade facilitation strategy nito at matulungan ang mga micro, small and medium enterprises sa bansa, yung mga MSMEs. Sa ilalim ng Output 4 ng Arise Plus Philippine Project, isang joint workshop ang isinagawa ng Bureau of Customs at PITC upang palakasin ang kapasidad ng ahensya sa pagpapatupad ng Custom Modernization and Tariff Act at World Trade Organization Trade Facilitation Agreement. Inalakay sa workshop ang mga bagong trade facilitation tools at mga inisyatiba ng Philippine Trade Facilitation Committee at gaganapin pa lamang pala ito sa Agosto. Ang workshop ay binuo katuwang ang Arise Plus ng Philippine Project. Kasama sa inaasahang matatalakay ang Authorized Economic Operator o AEO program at Integrated Risk Management upang matulungan din ang mga MSMEs na magkaroon ng sapat na kaalaman sa proseso ng pag-aangkat at pag-e-export. Tatalakayin din ang pagpapatupad ng Philippine Trade PTFC Roadmap. Yung tinatawag na trade facilitation na naglalayong mapababa ang gastos sa mga trade transaction at mapalakas ang partisipasyon ng mga maliliit na mga negosyante sa international at regional value chains. Sa ilalim ni Commissioner Benvenido Rubio, suportado ng Bureau of Customs ang mga hakbang na mas magpapaganda at mas maging moderno ang proseso ng ahensya at matulungang lumago ang mga MSMEs at ang ekonomiya ng ating bansa. 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga mga misis. Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At kaya po nang binabanggit natin sa inyo, ang ating mahiwagang tunog ay para ho sa mga gumagamit ng bisikleta. Ayan, sa mga nagbabike ha. Basta bahagi po ito ng bike. Alam ba ninyo ang premyo ngayong araw na ito ay 8,000 na. 8? Hindi. Thursday ngayon, di ba? 9,000 na. 9,000 pala ang premyo ng mahiwagang tunog ngayong araw na ito.
bumango. Yan, ha? Basta pagkatapos nun ninyong mag-bike, mag-shield bath soap kayo. Mag-shower para bumango. Yan, ha? Ang clue, yun pa rin. Ginagawa ito usually bago gamitin ang bike. Yan, ha? Bahala kayo kung ano, basta dalawang items ang hinahanap natin, dalawang bahagi po ng bisikleta ang ating hinahanap. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa ating text line 0919-282-6485. Ulitin natin, ha, 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Yan, ha? At dun naman sa mga sasali online, kinakailangan lamang na meron po kayong sharer badge. Yan, ha? Ulitin natin. Ang clue, ginagawa ito usually bago ho ninyo gamitin ang bisikleta. Bangkay ng isang lalaki natagpo ang lumulutang sa Amburayan River sa Kapangan, Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na imbag na bigat, Romy. Natagpuan ng mga search and rescue team ang bangkay ng isang lalaki na nakalutang sa Amburayan River sa Kapangan, Benguet. Ayon kay Police Captain George Copido, hepe ng Kapangan Municipal Police Station, namatan bandang alas 11:40 ng tanghali kahapon ang katawan ni Larry Daiso Baydangan na nakalutang sa pagitan ng malalaking bato sa Amburayan River. Ang biktima ay niulat na nalunod noong Hulyo 12 sa Amburayan River at tinangay malakas na agos ng tubig 1 kilometro ang layo mula sa Sitio Alem sa Gubo sa Kapangan. Ang katawan ng biktima ay naihahon sa tubig ganap na alas 5:30 kahapon. Iuwi ito ngayong araw sa kanilang bahay sa Silan, La Trinidad, Benguet. RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos Tegnina. Baha naman sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur, umapaw na sa National Highway. Tulay at ang highway sa Boldon sinira na ng flash flood. Kasi nga naman, last week pa itong mga pag-ulan at mga pagbahang nararanasan dyan po sa may area ho ng Pagalungan. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kuyang Angel. Umaapaw ng tubig baha sa National Highway ng Pagalungan, Maguindanao del Sur dahil sa walang humpay pa ring pag-uulan sa malawak na bahagi ng Central Mindanao at bilang hudyat na rin ng pagpasok ng La Nina sa bansa. Makikita sa larawang padala ng Probar na nasa gitnang highway ito mga pulis Pagalungan upang i-guide ang mga motoristang pilit sinusuong ang baha, makatawid lamang at makauwi. Ayon naman kay Pagalungan Municipal Mayor Salik Mama Sabulod, ang 12 barangays ay kasalukuyan ng lubog sa baha. Agara namang nagpadala ng team bilang reaksyon ang Project Tabang mula sa Office of the Chief Minister ng BARM led by Deputy Senior Minister Abdullah Dong Cosain upang mabigyang ayuda ang mga binahang residente ng Pagalungan. May isang pasyente na rin ang tinulungang maitawid upang madala sa ospital at habang nasa daan ay nahimatay ito at tinulungang ma-revive o ma-revive ng response team. Samantala, nabaklas naman ng rumaragasang baha ang konkretong highway at ang Balakbakan Bridge sa barangay Nuyo, Buldon, Maguindanao del Norte. Mula sa area ng Cotabato Province at Bukidnon, patungo naman ang tubig baha sa Ligawa, San Marsh kung saan naiimbak ng tubig baha na umaapaw naman patungo sa mga bayang sakop ng dalawang probinsya ng Maguindanao tulad ng Northern Kabuntalan na umaakyat na rin sa kalsada ang tubig baha. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Sukran, Jun. At dahil nga po sa patuloy na mga banta ng iba't ibang kalamidad, lagi nating i-ready ang ating emergency kit. Huwag kalimutan, lagyan po yan ng family alcohol. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating ilagay o baunin sa araw-araw, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay self-propelled alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay self-propelled alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po siyang moisturizer.
Yung namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ang lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH bukna sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inaasang matatapos na sa Disyembre ngayong taon ang bagong National Grid Corporation of the Philippines Transmission Project na magkukonekta naman sa Cebu at Bohol. Ayon sa Department of Energy, layo ng naturang interconnection project ng NGCP na matulungan ang Bohol sa kanilang power demand at mataas na singil sa kuryente sa pamamagitan ng pagbibigay ng direktang access sa power supply ng Cebu. Kumpiyansa naman si Energy Secretary Rabelo Tilla na mapapasigla ang ekonomiya, diyan din ang pamumuhunan sa mga lugar dahil po sa naturang proyekto. Suportado ni House Appropriations Committee Chair Congressman Saldi Co ang mga hakbang ng Department of Finance na gamitin ang mga nakatabing pondo ng mga government-owned and controlled corporation ng mga GOCC upang tulungan ang mga ahensya gaya ng PhilHealth na makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko at mapondohan ang mga mahalagang proyekto na kinakailangan ng bansa. Nilinaw ni Ko na ang pondo na inililipat sa Treasury ay labis na pondo ng GOCC at hindi sila tutol sa plano ng Department of Finance na nagbibigay diin sa pangako ng Administrasyong Marcos na gamitin ng tama at epektibo ang pondo upang maging kapakipakinabang sa publiko. Sinabi ni Congressman Ko na reserve fund ng PhilHealth ay galing din naman sa gobyerno at tama lamang na gamitin ito sa mga proyektong pakikinabangan ng taong bayan sa halip na pabayaan itong nakatenga. O narito sinabi ng Department of Finance na ang paggamit ng nakatengkang pondo ng GOCC para sa mga proyekto ay makatutulong sa pagpapaahon sa kahirapan at pagpapaunlad sa ekonomiya ng bansa. At ito'y pinapayagan sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Bilang halimbawa, tinukoy ng DOF ang 500 billion pesos reserve fund ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na maaaring gamitin sa iba pang mga proyekto na hindi naapektuhan ng operasyon nito. Ang paggamit ng PhilHealth Reserve Fund para sa ibang proyekto ay aprobado ng board ng kumpanya. Katulad po ng PhilHealth, yan din ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Yun naman pala. Maganda umaga, Pilipinas! Nako! Si Catherine Bernardo, binaste daw si Jericho Rosales. Showbiz muna tayo, mula po kay Gorgie Ruela. Gorgie, good morning! Isang reliable source ang nakausap namin kahapon na kinumpirma nitong nanliligaw pala talaga itong si Jericho Rosales kay Catherine Bernardo pagkatapos silang mag-break ni Daniel Padilla. Pero hindi raw umubra ang panunuyo ng aktor kay Catherine dahil binasti daw ito. Ang nakarating na kwento sa amin, meron daw talagang isang non-showbiz guy na porsigido sa panliligaw kay Catherine. Ayaw lang sabihin ng aming source kung ano ang profesyon nito pero hindi raw taga-showbiz at napaka-private person daw nito. Wala naman daw sinasagot si Catherine sa mga nanliligaw sa kanya sa ngayon dahil mas abala ito sa kanyang trabaho. Ngayon, dahil nga sa nabasted ni Catherine si Jericho, si Janine Gutierrez naman ang napagbalingan ng aktor. Ilang beses na silang nakikitang magkasama at ang latest nga ay magkasama silang nag-ikot sa National Museum sa Maynila. Pero wala pa naman silang kinukumpirma kung meron nga ba talaga ang ligawan. Kahit ang kampo ni Janine Gutierrez ay ayaw munang magsalita kung nililigawan nga ba ito ni Jericho Rosales. Gorgie Ruela po para sa Showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Pero definitely, hindi ako yung non-showbiz na yun, ha? Hindi ko type si Catherine. Char. Pero daming rito. Ay, teka muna ha, 47 na makaliban sa alas 4 ng umaga. Ang ultabayo po, pwede ho ninyong i-take anytime, ha? Pero pinakamaganda, sabi ho ng mga dalubhasa, ng mga nagsagawa ho ng mga pag-aaral, 2 capsules bago ho matulog. Yan, ha? Para ho ma-achieve ho natin ang yung talagang pinaka-benepisyo nito. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Bati po sa mga pag-aaral o clinical trial sa Japan
talagang malaking naidudulot para maitaboy ang mga toxin sa ating katawan. Ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestans plasma. Di ba? Bigat ha? Hindi ho yan kwentong kutsero ha. Batay po yan sa clinical trial na ginawa po ng mga Hapon. Yan ha. Ang Ultamayo po ay nagtataglay nga ng postbiotic na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po ang commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Ha? At yan nga po yung nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog. Kaya na-achieve ho natin ang magandang tulog. Para pagkagising natin kinabukasan, syempre, magandang ating mood. Ha? Kahit pa ho tayo may kinakaharap na stress, puyat, pagod sa nakalipas na araw, paggising mo, may panibago kang sigla. Ayan. At ano pang iniintay ho ninyo? Makipag-ugnayan po sa inyong mga doktor, sa inyong mga advisor. Ngayon, kung wala ko kayo matanong, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Kahit nasa abroad kayo, po pwede kayo mag-text at sasagutin ho yan ng mga medical experts natin na naka-standby. 0917-110-6580. Available po ang Ultamayo sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po yan sa Theoxis Adventures. Available din po sa lahat ng mga branches ng Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kaya sa panahon ho na matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, ang ating kagapay, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration at halal certified, ang Ultamayo. Ayan ha. At ang mahalagang paalala, ang Ultamayo hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga po sa lahat ng mga suki natin dyan po sa ibayong dagat, lalong-lalo na po yung Midnight Singers na nakatutok po sa atin ng napakaaga dyan po sa San Diego, California. Ha? Si Boss Jun, si Ma'am Loy, si Boss Manny. Boss Manny, pagaling ka ha? Tsaka nag-aalalan sa inyo laging nag-aalalan sa inyo si Tita Corang, and then si Sir Art at tsaka si Ma'am Linda. Good luck sa inyo pong mga paghahanda para sa inyong nalalapit na concert. Magandang umaga, Pilipinas! Naglabas na ng bank certificate si Comelec Chair George Garcia upang patunayang hindi totoo ang mga akusasyong panunuho laban sa kanya. Sa ipinakita ni Garcia, hindi nag-i-exist ang bank account number sa Union Bank na nasa Greenbelt Mansion branch na isa sa mga iniuugnay sa kanya. Naglabas din ang bank certificate sa Garcia mula din sa Bank of Philippine Island o BPI at ipinakitang hindi rin sa kanya ang isa pang bank account. Matatandang inakusahan ni Sagip Party List Representative Rodante Marconeta na nagkaroon ng bank transfer ang nasabing opisyal mula sa South Korea noong Pebrero gamit ang mga naturang bank account. Dating Presidential Spokesperson Harry Roque ipatatawag ng Kamara sa isyu ng pagkakasangkot naman sa iligal na pogo sa bansa. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regoran, Ari Sherald. Manang Milky. Ipatatawag sa Kamara si dating Presidential Spokesman Harry Roque sa hearing sa operasyon ng mga iligal na pogo sa bansa. Ito ay matapos aprobahan ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement ang mosyon ni Lanao del Norte Representative Sia Alonto Adjong. Ayon kay Adjong, kailangan na marinig ang panig ni Roque para mabigyang linaw ang mga isyong iniuugnay sa mga iligal na pogo. Bukod kay Roque, patatawag din ng mga komite sa susunod na hearing sina dating Court Chairperson Andrea Domingo at Dennis Cunanan, dati Executive Director ng Technology and Livelihood Resource Center na authorized representative umano ng illegal pogo sa Bambantarlac at Porac, Pampanga. Ipatatawag din ang negosyanteng si Cassandra Leong na sinasabing kasintahan ng kapatid ni Mayor Alice Guo. Gustong linawin sa susunod na hearing ng mga komite ang pag-uusap ni Roque Ong at PAGCOR Chairman Alejandro Tenco noong nakaraang taon. Sa paliwanag ni Tenco, sinamahan ni Roque si Ong para iapela ang hindi umano paghahatid ni Cunanan ng kanilang bayad sa PAGCOR na abot sa 27 million pesos. Nadiskubre din na nakalagay ang pangalan ni Roque bilang legal head ng Lucky South 99 na magsumite ang kumpanya ng mga requirements para sa renewal ng kanilang lisensya. Ako si Milky Regoran, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga,
Pilipinas. Maraming salamat, Manang Milky. Oy, para nga pala sa mga bibiyahe pabalik ng Pilipinas, huwag kalimutan, meron ho tayong locally made pero looks global, taste local na tangerine chocolate. Ayan po, tangerine chocolate brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon para po ang ating mga magsasaka magkaroon po ng dagdag na high value crop, ano ha? Yun nga pong mga kakao. Kaya ngayon, naku, mahal pa naman ang kakao ngayon sa pandaigdigang pamilihan, ano ha? Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants din po ang tangerine chocolate. Ang raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerinechocolate.ph. Yan po naman ninyo i-check, ano ha? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang gawang atin. At sa bawat pagtangkilik po natin ng gawang atin o ng locally brand na tangerine chocolate, pinalalakas po natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinasisigla natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, gawang lokal, but taste and looks global. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, mahalin natin ang ating mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Mahalin natin ang mga magsasaka. At saka yung mga local producers natin, ganyan din ang mga nagbebenta. Pero mukhang iba hong nangyayari dyan po sa bayan po ng Alamada sa North Cotabato. Aba, sa halip na tulungan yung mga magsasaka, mga nagtitinda na magkaroon ng murang bentahan, hindi tinataboy sila doon. Nagtataka tayo, ano ha? Kagagawa pa lamang nung palengke, binuwag na, dinimolish na. Kasama natin si dating Vice Mayor Samuel Alim ng Alamada, North Cotabato. Vice Mayor, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Opo. Kasama daw doon sa pinasira ni Mayor Susing Sakdalan, mga structures na pwede pa naman pakinabangan. Kasama dyan, no less than $20 na project ni dating Mayor Ernesto Concepcion. 2 blocks ng open-type building na pinagawa naman ni dating Mayor Bartolome. Bagong gender-sensitive public comfort room at isang concrete DILG building para naman sa fire department. Lahat ito pinademolish? Opo, lahat po yan ay pinademolish. Bakit? Walang SB resolution at saka walang COA clearance po. Kailan na itayo yung yung palengke? Po? Kailan na itayo yung palengke, yung dinimolish na palengke? Ito ay sa panahon pa ni Mayor Concepcion. Kay Dr. Bartolome, kay Mayor Bartolome, mga 5 taon na. 5 taon pa lang? Oo. Sa kay Mayor Concepcion, mga 10 taon. Okay. Yung 5 taon, ang pondo ginamit nito, pondo ng bayan? Yes, pondo po ng bayan po. Bakit ito dinimolish? Kung matibay pa ho naman, bago pa naman, bakit ito dinimolish? Yun po ang pinagtataka namin kasi una, yung building na yan, yung iba dyan ay bago at saka hindi pa na-okupa ng mga beneficiaries dyan sa loob ng palengke. Hindi pa na-occupy. Bakit daw ho? Bakit dinimolish? Anong gagawin? Magpapagawa sila ng bagong mega market na gagawin dyan sa loob ng 2 hectares na palengke. Tapos maglo-loan uli? Yes, maglo-loan uli ng 300 million pesos. Wow! 300 million ang ilo-loan para gumawa ng palengke, kaya dinimolish ang palengke na kapapatayo pa lamang sa nakalipas na 5 taon. Ayos ah. Opo. Parang ang yaman-yaman ng bayan ninyo, Vice Mayor Ganon kayaman. Teka muna, pupunta daw dyan ngayon yung sangguniang panlalawigan? Opo, bukas ng umaga po, darating yung sangguniang panlalawigan para mag-imbestiga sa nangyaring pagninira niya ng building dyan sa loob ng public market. Kailangan ba na ano? Kailangan ba ng resolusyon? Ilang tao dyan sa loob ngayon. Ha?
Ikinulong po kami sa loob po ng palengke. Bakit kayo kinulong? Isinara. May nakatirang tao at ongoing pa yung business dyan ng mga tao sa loob ng palengke. Ay, ganun? Opo. So, teka muna. Kanino ba yung lupa? Kaninong property yun? Ay, yung property na yan, mana po namin yan sa mga magulang namin noong 1950s at bating sila dito. Dahil binigyan sila ng privilege ni President Quirino, yung mga membro po ng mga balahap noon, mga settlers. Oo. Kaya noong 2023, ngayon lang po, ay inisyuan ng DAR ng titulo po. January 23, 2023, yung pag-issue niya ng title. Pero yun, hindi pa nagawa yung bayan ng Alamada, may nakatira na po dyan. At saka dapat kayo nga priority na mabigyan ng titulo dyan. Kasi yun dapat in-award na sa inyo, ano ha? Pero yun hindi ko maintindihan talaga. Ang hindi ko lubos na maarok. Kung napapakinabangan pa nga at hindi pa nga na-occupy yung kapapatayong palengke, bakit ka magpapatayo ng panibagong mega market? Gagastosan mo na naman ng inutang na 300 million. Nakakasiguro ka bang ma-occupy yan? Yung kapapagawa pa lamang hindi pa nga na-occupy. Opo. Yung pinakamasakit, itong DILG Bureau 5 building na ongoing ang construction at pinahinto at gigibain. Dahil lang din ho sa proyektong yun? Yes po. Aba, ayos ha. Oo, parang hindi yata nakukontento si Mayor doon sa kanyang kinikita, ano ha? Ayan ha. Ay, susme. Oo. Di ba siya yung may-ari ng pinakamalaking bakahan dyan sa Alamada? Yes po, siya ang may-ari dyan. Almost 3,000 hectares po ang inukupa dyan. 3,000 hectares ng Alamada okupado ng rancho ni Mayor? Yes po, mula Barangay Barangiran papuntang Barangay Rangarin at baboundary ng Barangay Giling. Tapos yung anak niya ang congressman? Yes po, yung anak niya ngayon ang congressman. Kaya pala takot na takot din ho yung mga lokal na mga opisyal sa kanya, no ha? Oo, anak congressman, siya ang mayor. Siya, sige. Pero nakapag-file na ba kayo ng complaint? Nakapag-file na ba kayo ng complaint sa ombudsman? Yes po, nakapag-file na kami ng complaint sa ombudsman. May isa-submit na this week dahil nagkakaroon pa kami ng case build-up. Pero yung administrative case na i-file namin sa ganawang panlalawigan, ongoing po ngayon ang trial namin. Okay. At bukas, darating yung Guniang Bayan investigating committee para investigahan yung nangyayari dyan sa loob ng public market. Baka naman ho yung nilon na 300 million, ang magbabayad naman si Mayor Sakdalan. Baka naman. Hindi po, buong taong bayan ang yun nga. Kasi nilon nila yan, galing yan sa 20% Economic Development Funds. Yun ang ginagarantiya nila na 15 million a year at payable within 17 years. Wala So magbabayad yung mga apo nyo. Kasama sa magbabayad yung mga apo nyo. Hindi lang mga anak nyo, kundi mga apo nyo. Di ba? Yung mga... Ay, susme. Nabubuntis na mga babae ngayon, hindi pa nakalabas yung anak niya. May utang na sa gobyerno. Okay, sige. Tingnan ho natin kung talagang kikilos ho ang ombudsman. Alam niyo naman sa ombudsman ngayon, uso pa rin ang parking. Di ba? Kaya tingnan ho natin kung ito talagang uusad. Talagang naintindihan ho namin kayo na kinakailangan ng dumulog ho sa atin dahil nga sa hindi nga kayo nabibigyan ng pansin kung ang congressman ho, anak niya, si Mayor, ang nangutang ng 300 million para sa pagpapagawa ng isang palengke, dinimolish ang palengke na wala pang 5 taong pa lamang ho nakatayo. Magkano naman yung building ng Bureau of Fire? Ay malaki yung pong pondo yan kasi galing yan sa DILG na pondo. Sa DILG. Ina-approve yan during the time ni Mayor Bartolome. So ngayon pinapagawa galing mga pondo galing sa
Sa DILG po yan. Oo, siya. Sige. Anyway, paki-update niyo ho kami kung ano magiging resulta ho nung pagpunta niya ng Sangguniang Panlalawigan para makita itong mga nangyayari dyan po sa Alamada, Vice Mayor. Sige po, ibigay ko bukas yung output ng investigasyon na Sino kasama? Dyan sa public market. Sino kasama? Baka mamaya may mga kakampilan din po to sa Sangguniang Panlalawigan. Baka may mga board member na kakampi. Mga board member po na mag-iimbestiga dyan. Kasi mag-turn into judicial body yan sila. Para i-imbestigahan yung nangyari dyan sa loob ng palengke. Okay. Sige po. Maraming salamat ha. Thank you, Vice Mayor. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Amping. Si dating Vice Mayor Samuel Alim ng Alamada, North Cotabato. Ito yung binabanggit niya, di ba? Unang may nagreklamo sa atin doon sa Kawayan City sa Isabela. Hindi sa Kawayan City yun. Santiago City pala. Santiago City, di ba? Yung palengke din nila, di-demolish, di ba? Patatayuan din. Tapos ito naman, natanggap natin. Mas matindi naman to. 5 taon pa lang yung building, hindi pa nga yung palengke, hindi pa nga masyado na-occupy. Pinademolish naman para magpatayo ng 300 million worth ng building. So, lagi ang buhay talaga to. Magkano naman kasi? Diretsahin na natin. Magkano bang komisyon sa mga ganyang klase ho ng mga proyekto? Di ba? Magbabayad po niyan taong bayan Yun ho yung nakakalungkot dito, nakakasama ho ng loob Diba? Mga kababayan nating walang kalaban-laban. Tapos yun ang problema dito pagka ho merong magkakamag-anak ho na kapwesto. Tapos abusado ho yung mga nakapwesto. Yung mayor, tatay, ang congressman, anak. Paano magkakaroon ng pagbabantay doon ho sa mga proyekto at paggamit ho ng pondo na ang magbabayad naman sa utang taong bayan. Kung ganyang sila lang din. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may Ginoo, ang aga-aga. Pag ganyan ho yung mga balita, talagang sasabihin mo, Lord, kunin mo na po sila. Maganda umaga, Pilipinas! Basta huwag natin kalimutan, dito ho naman sa Central Luzon, yung mga proyekto po ng Westchester Realty, pinakamurang ready for occupancy unit na ino-offer ngayon sa buong housing industry. 5% lamang ang down payment po, pwede pang maging gives. Ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ito kagandahan dito. Nung ipatayo ho yung township, nagpatayo na rin ang munisipyo. Nagpatayo na rin ang palengke. Sana ganito na lang township na katulad ng ginagawa po ng Westchester Realty. Ang ipatayo dyan po sa Alamada. Napakalapit po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Kaya't napakagandang investment opportunity. Nasa loob po ng township ang City Hall, ang department store, ang eskwelahan, ang simbahan, at iba pang mga amenities. At kung ngayon ho kayo makikipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o diligan sa 0947-434-5555, may chance pa kayong manalo ng libre trip for 2 para po sa Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Thailand. Depende kung saan tatama ang inyong lucky dart. Pag hindi pa ho rin sinuwerte doon po sa trip for 2 sa anumang Asian destination, meron pa rin pong Premier e-bike plus aircon promo ang Westchester Realty. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang sabi nga po ni Secretary Acosar, ba't ka pa mangungupahan kung kaya mong magkabahay na? Maganda umaga, Pilipinas! Pero siguraduhin natin na laging ligtas ang ating bahay sa mga kalamidad. Alamin natin ngayon ang magiging lagay ng panahon mula kay Alzar Aurelio ng Pag-asa. Alzar, good morning! Hello po at magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw sa buong bansa ay nakakaranas po inaasahan po natin maulan na panahon dahil sa low pressure area at habagat. At itong low pressure area ay mababa ang chance na maging bagyo. Kanina na stress ng daling araw nasa vicinity ito ng Catbalogan City, Samar. Ang mga lugar po na makakaranas ng kalat-kalat ng pagmulan at thunderstorm ay sa Cagayan, Isabela, ganun din po sa Quirino, Calabarzon, Mimaropa, Metro Manila, Bataan, buong Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, at Caraga. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin, sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo
sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa may nakita kami mga pamimis ng malalakas ng pag-ulan dulot ng low pressure area at ang habagat. Although wala tayong gale warning, ay mag-ingat pa rin tayo dahil sa mga pag-ulan na dulot ng habagat at ang low pressure area. Itong low pressure area ay inaasahan kikilis daw pakakanluran at maaaring bukas ay nasa loob pa rin ito ng inland sa mabandang pagitan ng Visayas at Southern Luzon. Yan po ang ating update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio. Alzar, sabi mo kanina maliit na ang tsansa na maging bagyo yung LPA? Yes po, may mababa ang chance na maging bagyo po. At least, di ba? Kahapon kasi sabi, malaking posibilidad na maging butchoy siya. Pero ngayon, na-downgrade na. Opo, yes po. Ayan. Thank you, Alzar. Maraming salamat. Maraming salamat po. Magandang umaga. Si Alzar Aurelio mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Ibig sabihin, medyo humihina kasi bumaba yung chance na ito'y magiging bagyo. Ha? Anyway, para ho sa mga may importanteng lakad, huwag hong kalimutan, magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Ha? Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve cologne. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa mga nagtatanong tungkol po sa mga napapalathalang recruitment po ng Philippine Army, minabuti ho nating makaugnayan. Ang Recruitment Division ng Army Personnel Management Center, si Major Ray John Labiao. General Major, magandang umaga po. Sir, magandang umaga. Na-advance ko naman. Na-advance ko naman kaagad yung pagiging general. Matagal-tagal pa. Tatalon pa ng siguro mga ilang taon si Major Labiao bago umabot doon. Major, ilan ho yung nire-recruit niya? Tsaka specific ba ito para sa Mindanao lang? Sir, hindi po ito specific sa Mindanao lang. Sa ngayon po, sa buong taon na ito, mayroon po tayong target for CS po. Meron po tayong 4,029 na target na ma-recruit. 4,000? As for now, yes po. As for now, nangalahati na po tayo. And we are targeting na po doon sa mga skilled applicants po. A skilled applicant? Ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin po, nahahati po ito, yung recruitment natin, hindi lang siya for combat, but also for skilled. So, nahahati yung recruit natin, may target na po tayo. So, purposive po yung recruitment natin na nire-recruit po natin yung mga naaayon sa mga youth natin na kinakailangan nila. So, ibig sabihin po, may nire-recruit po tayong drivers. Okay. Ganun po. Driver, ano pang skill ang hinahanap? Maraming skills po yung hinahanap natin. Electrician, driver, engineer, engineering-related courses, mga gano'n po. Okay. Marami po kaming listahan ay nakapublish po ito sa Facebook page po ng Army Recruitment. Pero sila po pwede rin itap for combat? Yes po, sir. So, yung for combat naman po, dapat yung mga applicants po natin ay may military background, ROTC graduates, mayroon po tayong basic advanced ROTC, tulad ng ganyan po. Okay. Ibig sabihin, may background po sila sa military. Okay. And then, may specific po tayo na basihan sa pagpili. Kasi kinoconsider po natin yung BMI and yung masusukat po yung lakas. Kasi hindi po tayo nag-trade test doon sa mga for combat natin. Okay. So binabase po natin doon sa physical
sa physical strength po nila po, sir. Pero kahit ho yung yung nasa skilled yung recruited for skills kinakailangan pa rin physically fit. Ay automatic po yun, sir. Okay. Kasama po yun sa requirement, physically fit. But for skilled applicants, meron po tayong kinakandak na trade test. For example, for kailangan natin ng karpintero, so nagkakandak po tayo ng trade test dyan. So may basic at may rubrics po tayo paano sinusukat yung galing ng isang aplikante. Ganun na rin sa mga ibang skills tulad ng IT related. So mayroong rubrics din tayo kasi yan. Paano sa pagpili, paano piliin yung magagaling na mga example IT specialist natin. Okay. Akala ko kasi pagka ni-recruit sa Army, automatic yun na papadala ka sa bakbakan. Hindi pala. Merong skilled division din ho kayo. May skill department. Ano yun? Pang-opisina lang talaga? Hindi po, sir. So, ibig sabihin po ang ibig po sabihin nito na yung Army ngayon ay ginagawa natin professionalized. For example, ang Army po kasi ay hinahati sa iba't ibang unit. For example, sabihin natin mayroon tayong engineer brigades or combat engineers. So, kailangan ng mga skills doon, siyempre, kailangan natin ng mga heavy equipment operators, kailangan natin ng mga karpintero, electricians. Ano yan? Kailangan nila ng certification from TESDA? Preferably? Yes, sir. Sa ngayon po, sir, yun yung target namin. Na mayroon silang certification. Mga NC2, certified po sila. Doon sa skills, lalong-lalo na sinahanap namin na skills. Ayun. So, advantage yung may mga TESDA certification pala, no ha? Yes po, sir. Anong age? Anong age bracket? So, yung age bracket po na hinahanap natin, sir, is ranging from 20 years old po, sir, to 26 years old po, sir. To 25 years old. So, hindi dapat lumagpas ng 26? Yes, sir. Okay. Up on the day of the take-off po natin. Babae at lalaki. May height requirement pa ba tayo? Yes, sir. Para sa height requirements po natin, sir, nakaset na po tayo sa 5 flat. 5 flat. Babae at lalaki? Babae at lalaki po, sir. Okay. Tapos, pero yung binabanggit yata, yung mga ipinatatanong nila, yung officer, yes, sir. Officer, iba din yung sa recruitment for the officer? Yes, sir. Iba po yung sa recruitment ng officer. At yung may qualification, na kaibahan lang po sa qualification, sir, is that baccalaureate degree holder po yung target natin for officer, sir. Okay. So, ito din yung hinahanap niyo yung mga licensed engineer, tsaka yung pumasa sa mga board exam. Yan, ha? Yes, sir. Plus factor po kung mga license po sila, sir. Kasi may mga points allocation mo tayo binibigay para sa mga sample license. For example, civil service passer, mga Latin honor sila. Then again, meron silang military background na po, basic or advanced or ROTC graduate or POTC graduate. So mga plus factor po ito, karagdagang points po ito sa kanila sa time na mag-apply po sila. Pero kinakailangan pala single, no? Single talaga, walang anak. Ito po ngayon, sir, para sa kaalaman po ng lahat, meron po tayong policy circular number 5 na bagong labas lang po. Dito sa policy po na to, hindi na po naka-specific or na... Pwede na! Pwede nang may asawa, pwede namang anak, may anak, pero at least 20 years old but not a day older than his 27th birthday on the date of her appointment or his appointment. Ayun. At least klaro, so po pwede na. Ngayon lang to in-implement, Kasi dati, kailangan single ka talaga eh. Yes, sir. Babae at lalaki, ganun. Pwede nang may anak. Yes, sir. Pwede na po, sir, as long as yung ibang basic requirements is masatisfy po nila. Lalo na pag may pasa nila yung mga test na binibigay natin sa kanila. Okay. Magkano ang entry level ng non-enlisted? Non-enlisted, ng enlisted officer pala. Yung private. Yung private. Natin, yung
yung sahod po, benefits. Oo. So yung sahod po natin is competent na po para sa sa ibang mga trabaho. So that's why medyo na-attract na natin yung mga applicants natin. Ang dami nga daw eh. Oo. Yes, sir. For CS, sir, hindi siya, sir, sabihin lang po natin na hindi siya tataas. O sabihin natin nasa 30,000 po ang private. Wow. Tapos ang officer, yung tiniente? Yung entry level po ng tiniente, sir, is nasa 49. 49? Wow. Yes, sir. Wow, plus iba pang mga benefits. Tapos, ang training, gaano katagal? Sir, ang program po ng sir, when it comes to CSE, yung training po natin, sir, is nasa 6 months po yan, sir. 6 months? While the for officer po, sir, is nasa 1 year po yan, sir. 1 year. Pero habang nasa training sila, tumatanggap na ng sweldo? Yes, kasama na po yan. May pay and allowances na po. May pay and allowances na sila. And may mga benefits pa sila. Okay. Major, saan sila tatawag? Saang website ang pupuntahan nila para hindi sila... Ang dami kasing mga nanloloko ngayon eh. At saka walang bayad Ang pag-a-apply walang bayad. Kaya nga minabuti nating ma-educate kayo ngayong umaga para yung mga... Tsaka yung mga striker, bawal na yung striker Wala na yung mga striker na yan. So saan sila pupunta, Major? Yes, sir. Tama po, sir. Bawal na po yung natin yung mga yung striker system na tinatawag. And para po maiwasan natin na maloko at ma-scam. So may mga punta lang po sila sa Luzon. Meron tayong Aro Luzon official Facebook page. And for ang Aro Luzon ay located dito sa Fort Bonifacio. Okay. And for Aro Recruitment Visayas, meron din po tayong Aro Visayas official Facebook page, which kung gusto niyong pumunta, meron tayong testing office nandoon po sa Cebu City sa Camp Lapu-Lapu. And for Recruitment Office Mindanao, meron po tayong official page din po ng Facebook page ng Aro Mindanao. And the Aro Mindanao is located at Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Ayan, so, yun po, sir, yung ating fixed mga testings po. Ayan. Kailangan ba ng endorsement ni Mayor, ni Congressman, ni Senador? Yung iba kasi, yun ang may valor ba yun? May value ba yung mga ganong klaseng mga endorsement, Major? Actually po nga pinapaabot sa lahat na hindi na po ito kinakailangan. Sapagkat ang Philippine Army po, ang recruitment ng Philippine Army ay purposive na po. That is why we are on the process of our nasa centralized recruitment na po tayo ngayon at sinasabi natin dito na patas na po yung recruitment. Wala nang palakasan, wala nang endorsement ng kung sinong tarpulano at higit sa lahat wala nang striker. Ayan Major, maraming salamat for joining us this morning and congratulations din dahil sa alam ninyo hindi lang yung sa uniform at bearing ng mga sundalo natin na katulad ni Major Labiao kundi yung integridad ng army natin ngayon nagpapataas ng interes sa ating mga kababayan, sa ating mga kabataan na pumasok sa serbisyo. Major, thank you again, maraming salamat and good luck. Salamat po. Maraming salamat po, sir. Apa. In behalf of the Philippine Army, especially for our commanding general and the Army Personnel Management Director Colonel Patrick De Villa, pinapabot po namin, pinapasabi po ng aming taas-taasan na makakaasa po kayo na patas yung recruitment sa Philippine Army. Yun lang po, sir. Salamat po. Thank you, Major. Maraming salamat. Si Major Rayjan Labiao, ang Chief ng Recruitment Division, Army Personnel Management Center ng Philippine Army. Maganda umaga, Pilipinas! Pero si Mayora, hindi ito po pwedeng maging Army. Oo, kasi baka ibang mapuntahan. Baka laging nasa band. Ayan. Si Mayora Giselle Ricaport. Nandyan po sa Pasay Market ngayon si Giselle. Giselle, good morning.
Kuyang Angel, good morning. Wala pa rin suknat ang pagsipa ng presyo ng ilang gulay sa ilang palengke dito sa National Capital Region. Dito sa Pasig City Public Market, ang pampalasang bell pepper sa minudo at apritada tumaas sa 350 pesos mula sa dating 250 pesos lamang. Sabi ng mga nagtitinda rito, nasa isang buwan ng mahalang bell pepper sa pamilihan dahil sa umano'y bumabang ani. Kaya ang mga mamimili, pira-piraso na lang ang pagbili ng bell pepper. Magkaroon lamang ng pampalasa ang kanilang lutuin. Ang ibang gulay naman po yung Angel, kagaya ng karot, sipa pa rin sa 180 pesos mula sa dating 120 pesos. Ang kalamansi sumipa sa 150 pesos kada kilo mula sa dating 80 pesos lamang. Ang kamatis na nanatiling mataas sa 200 pesos mula sa dating 120 pesos lamang. Sa kabilayan ng paggarantiya ng Department of Agriculture, nahuhupa na ang presyo ng kamatis sa loob ng 2 linggo lamang. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Diesel. Mayor. Giselle Ricaport. Yes, Sir Angel. Mayor Giselle, magkano daw itlog uli? Ang itlog ko yung Angel, mamaya magpa-follow up tayo. Pero nung isang linggo sa report natin, nagmahal din po yung Angel Ang kanilang mura ay nasa 6 pesos and 50 centavos. Ang pinakamahal naman naglalaro sa 9 pesos na. Ang sabi daw kasi ng supplier at saka ng mga nagtitinda dito sa lungsod Pasay, Kuyang Angel, nagmahal din yung kanilang kuha doon sa tinaguriang egg basket of the Philippines doon sa May Batangas. Sige, balikan mo kami mamaya. Kundi paki-text na lang kung magkano yung presyo ng itlog. Thank you. Balik sa'yo, Kuyang Angel. Ay, maraming salamat. Kaya doon sa mga nagpapansit na nalalagyan ng bell pepper, pwede naman, malasa pa rin naman ang pansit kahit na walang bell pepper. Pero syempre, kulang ho ng condiment. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Barangay 28, Dagat-Dagatan, Caloocan City, ang malakas promo natin. Kaya dun ho sa mga taga Barangay 28, Dagat-Dagatan, Caloocan City, lakasan na nyo yung mga radyo at saka telebisyon. Kaya lang, baka magalit yung kapitbahay. Sabihin nyo, makinig na rin yung kapitbahay. Para magkaroon kayo ng chance sa manalo sa pag-iikot ni Sherwin Alparo. Maganda umaga, Pilipinas! 25 na makalipas ang alas 5. Lactococcus lactis strain plasma na inaral po sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. At ang bawat kapsula po ng Ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Base nga po sa mga pag-aaral, hindi po sa kwentong kutsero. Ayan. Ano pong ginagawa ng postbiotic o ng Ultamayo? Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kung kaya't itinataboy po yung mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nagkakaroon tayo ng sapat na sigla o lakas sa kinabukasan. Ayan. Kaya para malabanan ang puyat, stress at saka pagod sa maghapong trabaho natin, mag-Ultabayo bago matulog para the following day may panibago tayong sigla. Ayan. Available po yan sa Lazada at Shopee. Tiyakin lamang na galing po sa Theoxis Adventures. O di kayo makipag-ugnayan po kayo sa 0917-110-6580 para po sa inyo pong mga katanungan. O pwede rin po yung mabili sa Mercury Drug Store, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Para po malabanan ang stress, ang pagod at iba pang mga kinakaharap nating mga pagsubok sa buhay, mag-Ultamayo araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi po gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahiwagang tunog. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 9,000 piso. 9,000. Ayan, ginagamit ho yan, bahagi ho yan ng bisikleta. Ba't naman hindi, kukunti lang naman ang parts ng bisikleta, hindi pa natin mahulaan. Basta pagkatapos ninyo mag-bike, pinawisan kayo, mag-shield bath soap. Yan ang pinakamaganda. Ang nyo pong masagot, basta ginagawa, itong mahiwagang tunog natin ay ginagawa bago ho natin gamitin ang bisikleta. Ayan, ipadala po inyong masagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number, o kung kayo po isasagot online, kinakailangan po meron tayong sharer badge. Ayan, para ho, klaro, kinakailangan may sharer badge kayo para mag-qualify kayo na sumali sa ating pong mahiwagang tunog. Si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, kasama na natin. Colonel, magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga, Kong Angel. Magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Ay, kung may mahiwagang tunog kayo, may mga mahiwagang report naman dyan sa Armed Forces of the Philippines. May mga walk-out pa. Pero sabi nga ninyo, fake news yun. Opo, sir, no? Yung nga pong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, sir, we firmly denounce nga po itong misleading na commentary na lumabas, no? Ito, sir, meron pong mga pinakalat nga po, no? Hindi lang sa meron na mga text, meron sa radyo, meron sa social media, halo-halo na po itong mga nangyayari, no? And nakita po natin na ito po palala ng palala dahil dumarami nga po itong mga fake news na kumakalat. At saka yung mga memes, di ba? May mga oo, ma'am, kayong expert pagdating ho sa cyber yung cyber crime sa pagpigil po sa mga cyber attacks traceable ba ganyan kung saan ang gagaling yan? Ito naman, sir, may tinatawag tayong cyber forensics, no? Digital forensics po. It's possible po to trace, but syempre, it is also a tedious process. Depending, sir, sa perpetrator kung anong klaseng settings yung ginawa niya when they did this set, no? Meron kasi tayong mga tinatawag na virtual private network na pwedeng hina-hide niya, sir, yung identity niya, yung pinaka IP address niya, so to speak. Pero yung iba naman, sir, na outrightly there, iba-iba kasi yan, sir, no? May misinformation, may disinformation, leading towards fake news. Yung iba, basta po nabasa nila, ikakalat nila kahit legitimate po yung account. Yun po yung, yun yung one thing that tinututukan natin. Kasi, sir, innocently, nadaanan lang ng feed nila, tapos i-share nila, sir, no? Without really verifying the veracity of those reports. So, yun po yung panawagan natin, no, sa ating mga kababayan na kapag kaduda-duda naman po yung mga ulat na nababasa nila, hindi na lang po nila sana maging sila yung agents of sir, no, pag-proliferation of this fake news, but bagkus, sir, i-report na lang po sa proper authorities para ma-take down na po yung site or ma-imbestigahan po accordingly. How is it affecting the soldiers sa ground? Sa ngayon, sir, kung sa state of moral lang din ang usapan, sir, very naman po, high moral po ang ating mga tropa. Nakita kasi natin, sir, no, itong recent incidents, napakataas po ng nationalism and patriotic spirit ng bawat Pilipino. Kaya po, it is also the fuel that, what fuels po the Armed Forces of the Philippines to have that flaming, flame yung fighting spirit po natin. In fact, sir, when we went around po, pinulsuhan natin ng ating mga tropa, sir, no? Yun nga po, marami nga daw ang nag-volunteer na ma-assign sa ating mga features within the West Philippine Sea. Magaling, oo. Yun pa kanina nga, sabi ko kay kausap din namin yung recruitment ng Philippine Army, ano? Sabi ko nga kay Colonel Labio, nakakatuwa ngayon dahil ang daming gustong pumasok sa serbisyo, hindi lang dahil sa benepisyo, kundi dahil yun sa respeto na ipinapakita sa mga men in uniform. Opo, sir, no? In fact, yung last Okta survey, nagpapasalamat nga po ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas kasi ang kinalabasan dun, sir, ang one of the trusted po, no, na ahensya ng pamahalaan ay ang Armed Forces of the Philippines, and we're very, very happy with this, with the 97%, 7 out of 10 Filipinos are, sir, no, trust the AFP, and 8 out of 10 are willing to fight with the AFP. So ito, sir, napakagandang development, no, in terms of sa moral ng ating tropa, knowing na ang suporta po ng ating kababayan ay nasa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayan. Colonel, maraming salamat for joining us, and again, with that assurance na sabi nga ho ninyo, na nakausap nyo yung mga tao sa ground, huwag kayong nagpapaniwala doon ho sa mga kumakalat sa social media, lalong-lalo na sa mga kababayan natin at sa mga kawal natin na nandyan sa field. Pero si Armed Forces Chief General Browner, mag-iikot din ba sa mga probinsya? Regular po ito na ginagawa ng ating Chief of Staff, sir. All of the major activities po ng ating mga
armed forces units, ina-attendan po niya yan. He's gracing them accordingly. And yun nga po sir, no, kasama po dito sa mga paglilibot niya, ang kausapin po ang ating mga kasundaluhan at sir, Air Force and Marines. And yun nga po, nakita natin sir, there is no need for loyalty checks. Our soldiers are burning a flame with patriotic spirit, and po sir, no, we are a very professional organization and we are united. Colonel, thank you again for joining us. Magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Apo, si Colonel Francel Padilla, ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Ayan, ha? At kasi nababanggit na naman din ho si Mayor Deo. Sabi ni Mayor Deo, sa kanya na rin ho siguro manggaling. Wala naman kong kinikwentong ganun eh. Merong isang insidente na may mga na-report na ganun. Pero hindi yun yung command conference. Walang kinalaman yung command conference. Sinasakyan na lamang ho ng mga gustong manira sa anay ng Armed Forces of the Philippines. Maganda umaga, Pilipinas! Gusot sa pagitan na Senator Alan Peter Cayetano at Senator Nancy Binay dadaan sa conciliation. Yung po kay Senator Tol Tolentino. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaa sa Aris 28. Raymond. Sisikapin ng Senate Committee on Ethics na resolbahin agad ang gusot sa pagitan niya na Senador Alan Peter Cayetano at Senador Nancy Binay. Ayon kay Senate Majority Leader Francis Tol Tolentino na siyang chairman ng Senate Committee on Ethics, aprobado ng rules ng committee. Isa sa mahalagang pagbabago ay ang proseso ng conciliation o pag-uusap ng dalawang panig. Paliwanag ni Tolentino, present sa proseso ang 7 miyembro ng Ethics Committee kaharap sina Senador Alan at Senador Nancy. Ito ay paunang hakbang bago pa man magsimula ang prosesong legal sa kaso. Aminado ang senador na may pagkakataon na sila ay nakapagbibitiw ng hindi magandang salita dahil sa init ng debate. Ngunit kung ito ay mapag-usapan sa isang mahinahon na pagkakataon ay maaari pa ring magkasundo ang dalawa. Matatandaan na naghain ng reklamo sa Senate Ethics Committee si Senador Binay matapos siyang tawaging buwang ni Senador Alan Cayetano sa hearing ng Senate Committee on Accounts hinggil sa kontrobersyal na new Senate building. Narito si Senate Majority Leader Tol Tolentino. Lahat naman tayo may kalooban eh. Lahat naman tayo nakakaunawa ng puso sa puso. So baka bago dumating doon sa legal, idaos muna natin yung pag-uugnayan ng puso, ng damdamin. Baka yung silakbo ng damdamin ay nilang nakontrol. Ito si RH28 Raymond Dadpaz, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Nanawagan naman si Senator Bongo ng higit pang intervention ng pamahalaan para protektahan ang mga mahihirap na mga Pilipino sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin tulad ng manok at itlog. Ayon kay Senator Go, responsibilidad ng gobyerno na panatilihin ang abot-kayang presyo ng mga bilihin sa mahihirap na komunidad sa harap ng tumataas na food inflation. Kining tinood na, no? 72% sa mga respondents ay concerned sa majority sa mga Pilipino ang pagtaas sa presyo sa bilihin. Pagtaas sa presyo ng bilihin at serbisyo. Ibig sabihin, mas taas ang gastuson sa karong panahon na more lisodin kayo. Yung panahon karon na hangin lang po sa gobyerno na yung mga government intervention, ayuda, ayaw mo pamili, unahan ninyo tabang ang pobre, unahan ninyo ang government intervention kayo, kaysa tabangan natin mga farmers. Dapat lipay ang mga farmers. Katulog, magkasakit ang Pilipino, naman tayo mga malasakit center na karoon ay hanggang tabang sa ating pag-iso. Dakong tabang ni malasakit center sa mga government. Kaya kung magkasakit, di kang kinalang bulot sa inyong bulsa, ay matabangan man mo sa mga hospital. Yan po naman si Senator Bongo. PNP pangunahan ng interagency meeting para sa kaligtasan ng SONA. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, pinulong ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para pagandaan itong ikatlong State of the Nation Address si Pangulong Bongbong Marcos. Dito ipresenta ng Task Force SONA ang Security Deployment Plan habang dininig din ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA para sa threat assessment ng darating na event. Proceeding sa contingency planning itong mga representante
mula sa National Headquarters Red Team at Metro Manila Development Authority. Kahit kasi walang nakakitang banta, aminado si General Marvil na hamon sa otoridad kung paano sosolusyonan ang problema sa traffic na karaniwang reklamo kapag zona. Nauna nang sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na nasa huling yugto na ang preparasyon para sa ulat sa bayan ni PBBM ngayong taon. Nagpapakalat ang pambansang pulisya ng 22,000 na tauhan habang 1,329 personnel naman ang itatao ng MMDA na magpapatupad din ng no day off, no absent policy sa araw ng SONA. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Muling iningayan naman ni Senator Amy Marcos ang panukalang pahabain ng 6 na taon ng termino ng mga opisyal ng barangay. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag matapos makapagdialogo sa mga kapitan at mga SK Chair ng Laguna. Ayon kay Senator Marcos, ang ayon ang lahat ng kanyang mga nakapulong na palawigin ang 3 taong termino ng mga barangay opisyal upang matapos nila ang kanilang mga proyekto. Mas kanya yung mga mayor at mga kongresista nakukulangan sa termino ng mga opisyal ng barangay kaya ipinupursige na madagdagan ito ng 3 taon. Matatandang naghain si Senator Marcos na chairperson ng Committee on Electoral Reforms ng Senate Bill 2629 para sa term extension ng mga barangay officials. Itinakda ng panukalang batas na ang susunod na barangay elections sa huling Lunes naman ng Oktubre ng 2029 at gaganapin sa bawat 6 na taon pagkatapos. Kasi sabi ko nga, ito lang kaisa-isang meeting na napuntahan ko na walang tumutol. Lahat sumang-ayon sa 6 na taon na term. Kasi kung miski yung mga mayor natin, mga kongresista, masyadong maikli talaga yung 3 taon. Talagang hanggang dyan lang naman ang powers ko hanggang barangay. Kasi pagdating naman sa term ng ating mayor, congressman at iba pa, talaga nakatakda sa salidang batas yan. Andyan yan sa Constitution, kaya sana mapupusan na at wala naman yan kami tututol. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, maganda umaga sa mga Pilipino dyan sa Taipei, Taiwan. 43 na, makalipas ang alas 5 ang oras sa buong Pilipinas. Uwi ng Pilipinas, huwag na ho kayong magpadala dito, bumili ho ng imported na tsokolate. Meron pong tangerine chocolate, produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao hinakot, itinanim po sa ilalim ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans para mag-produce ng tangerine chocolate. Gawang Pinoy, taste local, gawang local but taste global. Ayan, and looks global. Dahil yan po sinuportahan ng DOST at ng Department of Trade and Industry. Available sa 0919-095-5935. Sino nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya nga sabi ni Dr. Helen Tan, sa bawat biliho natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng mga magsasaka, pinalalakas natin ang mga MSMEs at pinalalakas natin ang ekonomiya ng Pilipinas. Tangkilikin ang gawang atin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, pagmalasakitan natin ang ating mga magsasaka para ganahan silang mag-produce ng mas marami pa. Maganda umaga, Pilipinas! Marami na daw po ang mga nahuhuli ng mga violators ng batas trapiko for 6 months ng 2024. 124% ang tinaas. Detalye na balita mula kay Val Gonzalez, Spy. Val? Kuya Angel, nasa kabuang 18,025 mga pasaway na mga motorista ang nahuli ng Land Transportation Office National Capital Region na lumapag sa iba't ibang batas trapiko mula January hanggang June 2024 dito sa Metro Manila. Itong datos na ilabas ngayon ng LTO-NCR kasunod ng pinaigting na kampanya para ipatupad ang batas sa mga kalsada. Sa record ng LTO-NCR, mas mataas ito ng 124.5% kumpara sa 8,028 lamang na nahuli sa kaparehong panahon noong 2023. Kabilang na ito ayon kay LTO-NCR Regional Director Roque Rox Versosa III, 7,989 ang nahuli dahil sa paglabag sa Republic Act 4136 o ang LTO Traffic Code kabilang na ang unregistered motor vehicles. 2,412 ang nahuling nagmamaneho na depektibong accessories, devices at iba pang parte ng sasakyan. 1,227 naman ang nagmamaneho ng nakasuot lang ng tsinelas, walang dalang ORCR 780, reckless driving 670,
driving without valid license 306 na po, obstruction 231 at disregarding traffic signs 227. Mataas din ang bilang ng mga motoristang nahulit natikitan dahil naman sa hindi pagsusuot ng seatbelt devices na umabot ng 3,707. Ito si Val Gonzales, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. At eto na, may nahuli na si Sherwin Alparo. 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, sino yung nahuli mo, Sherwin? Yan ko, Kuya Angel, wala tayong connection ng Zoom dito sa Kawal Street. Ay, ganun? Dito sa, sa may... Bakit wala? Dagatan. Dagat-dagatan yata ito malapit sa dagat. Oh, talaga? Sa dagat-dagatan, Caloocan City. Pero nahuli natin habang nakikinig sa radyo. Kung si tatay, pangalan mo? Danny Logwit. Danny. Kuya Danny, palagi kayo nakatune in sa DZRH. Maghapon yan. Mula alas 3 hanggang gabi na yan. Ba, talaga? Sa madaling araw. Bago lumabas ng tricycle. Nagta-tricycle. Sino paborito mong announcer pag umaga sa DZRH? Angelo Palmones to. Si Angelo Palmones. Meron kang 1,000 pesos. Salamat po, salamat. Tapos meron kang grocery bag mula sa DZRH at syempre meron ka ng t-shirt ng DZRH. Ano masasama? Salamat po na nakinabang niyo sa pakikinig sa DZRH. Di ba? Parang inaasa mo ba dati na manalo ka rito? Yun nga kasi sabi ko, hindi naman makakapasok dito kasi looban. Lagi ko na nakikinig, bandang pasay, gano'n. Nakakada lang. Ba ngayon dyan? Siyempre pati baha? Looban. Sherwin, baha dyan ngayon? Baha? Hindi naman baha. Hindi. Basa lang. Basa ngayon. Umulan kanina, mga alas 4. Ayan, ngayon nung pagdating natin dito, basa yung looban dahil nga doon sa magdamag na tikatik ng ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila Petro. Pero hindi pa rin na pinalagpas yung dagat-dagatan dahil dagat-dagatan. Lagi masari ito. Kulang lang dito, buhangin. Sige. Dagat-dagatan talaga. Okay. Yan naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo na sunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo. Ours number 6, Sherwin Bata Alparo, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, para nga pala sa mga taga Binangonan, Rizal at mga nakatutok sa dyan sa lalawigan ng Rizal, at July 27 na ang launching ng St. Monique Ballet. Dyan po sa Barangay Pantok. Kagandahan nun, pagkagising mo, nakaharap mo, nature ka agad, tsaka makakatipid ka sa aircon dyan, ang lamig ng panahon dyan. St. Monique Ballet, dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Pwede po ninyo ma-avail ang mga proyektong yan sa pamamagitan pa rin po ng Pag-ibig, Pag-ibig Housing Loan. Makipag-ugnayan lamang po sa 0917-719-7908 at yan po gaganapin na ang ground launching, gaganapin na sa July 27. Meron pong libreng bagong e-bike ang lahat ng mga bibili ng mga units pagkatapos sa July 27. Kaya abay samantalahin ho ninyo. Ito pong promo na ito ng St. Monique Ballet dyan po sa Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Ulitin natin 0917-719-7908. Ang grand launching ay sa July 27.
Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga. Umaga, Pilipinas! 2 minuto na lamang bago mag-ACS ng umaga. Lalaki arestado sa kasong karnaping sa Malabon. Detalye mula kay RH23 Edwin Duque. Edwin. Pagtag ko Angel, matapos yung halos 8 taong pagtatago sa batas dahil sa kasong karnaping. Nahuli na rin ang Malabon Police ang suspect na si alias Ruel sa Evangelista Street sa Barangay 3 sa Indang, Cavite. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, naging mailap ang suspect sa batas at palipat-lipat naman ito ng pinagtataguan dahil sa pinaigting na kampanya ng PNP na hanapin at tugisin ang mga wanted sa batas. Ay nagsagawa ng mga follow-up operation laban dito sa suspect. Ang pag-aresto dito sa suspect makarang matanggap ang inilabas na warrant of arrest ni Judge Rhoda Magdalen na RTC Branch 169 sa Malabon na pirmado noon pang January 16, 2018 para sa kasong anti-carnapping o Republic Act 10883. Ako si Edwin Duque, Rizarich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Uy, pinapakiusapan pala ni Manila Mayor Hani Locuna, si nating Mayor Isko Moreno, pag-iisipan yung planong pagtakbo bilang mayor sa lungsod sa 2025. Ayon kay Lacuna, nirerespeto niya ang desisyon ni Isko pero may oras pa naman daw para i-reconsider at pagnilay-nilayan ang desisyon. Samantala, hindi pa malinaw, hindi naman nilinaw ng mayor kung tatakbo rin siya sa darating na eleksyon. Ayan. Ang linis kaya ng Maynila ngayon, di ba? Ang pinaganda ni Mayor Isko, pinapangit ni Lacuna. Magandang umaga, Pilipinas! Pumunta lang kayo ng Maynila, tingnan nyo kung ano yung dumi-dumi. Para paalam na ho tayo. Kuya Angel po, siya ang Palmo na sige-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa Greek philosopher na si Socrates. Ang sabi niya, life is full of questions. Idiots are full of answers. 2x2, ACS Balita in just a while. Magandang umaga, Pilipinas!